So ayan, good morning mga kadiskarte. Ito na naman yung panibagong project ulit natin. Chainsaw na 20 inches. Ayan. Magugulat kayo sa sakit nito. Matalim siya pero hindi nakakaputol. Kahit napahiritan mo ng husto. Matalim pero hindi daw siya nakakaputol. Check nga natin. Ayan o. Matalim nga. Magaspang yung ano niya. Matalim niya. Pero hindi siya nakakaputol. Yan ang gusto ipakita sa inyo kung ano yung dahilan bakit matalim siya pero hindi siya nakakaputol. Yung sa mga nakakaalam, alam na nila kung ano yung dahilan bakit hindi nakakaputol ang isang chainsaw kahit sa sobrang talim niya. Kahit na malit na kasanga lang, hindi niya kayang putulin to. Pero matalim siya. So sana samahan nyo ako hanggang sa matapos yung video na to mga kadiskarte. Papakita ko sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit ang isang chainsaw kahit gaano katalim may posibilidad na hindi pa rin siya makaputol. Turo sa inyo yung dahilan. So simula tayo mga kadiskarte. So ayan mga kadiskarte, pansinin nyo yung mga guide nya. Yan. Karamihan halos pantay na siya dun sa blade. Yan. Ingat, madilim. Yan. Kung napapansin nyo itong mga guide na to, ito. Yan, yung guide na yan. Kung napapansin nyo, mas mataas na siya kaysa dito. Ito yung pinaka-blade niya, ito. Yung talim mo. Pero dahil mataas to, kaya hindi siya nakakaputol. Dapat mas mababa tong guide. Sa mga hindi nakakaalam pero sa mga nakakaalam na, alam na nila yan. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakakaputol. Nung bago kasi itong blade, mahaba tong talim nito. Mahaba na medyo slanting yung position niya. Pataas na pa ganun ang position niya. Kaya habang tumatagal, kahasa-kasa, pupudpod, bumababa naman ang bumababa. Habang bumababa yung blade, dahil sa kahahasa na pupudpod, ito namang guide na iiwan. Kaya para siyang tumataas. Pababa yung blade, pataas naman ng pataas yung guide. Kaya hindi na siya nakakaputol. Ayan ang haba ng guide niya pero ang bababa na ng blade niya. Halos wala na. Itong blade na to, matibay pa to. Marami pang puputuling kahoy to. Basta may baba lang natin itong guide na to. Ito. Yan ang puputpurin natin para bumalik yung talim nito. Na matalim Ang gaspang. So yan mga kadiskarte. Yan ang gagawa natin ng paraan. Wala tayong flat file. Kaya lang ginagamit nila rito pang pudpod. Pero tayo grinder ang gagamitin natin. Bahagya lang, huwag nyo sasagad. Yung taas niyan, siguro mga kalahating lang ang tanggalin nyo para hindi na masyadong matakaw. Pagka masyadong malaki yung kain nitong blade, hirap naman yung makina. Kaya kalahati lang. Sakto na yon. Pagka kasi sobrang nipis na itong talim, makatama lang ng konting matigas. Halimbawa may pako, kahit di uno lang, maaari na mabali yan pagka sobrang nipis na. Kaya kalahati lang ngayon natin dito. Babawas natin. So gagrind na natin yan. Tapos pag nag-grind natin yan, okay na yun. Siya mga kadiskarte, grinder na lang gamitin natin. Wala tayong flat file. Ito na lang, pero ingat-ingat din. Delikado rin to kasi gumamit ka ng safety goggles para hindi kayo matalsikan sa mata. Baka yung pag natalsikan kayo yung sisingilin nyo rito, kulang pa pang pantanggal nyo sa puwing nyo sa mata pag napuwing kayo ng bakal. Mahirap. Kaya ingat-ingat lang.
Ayan o. Ito, mababa na siya. Ayan. Kahit yan, kahit kalahati lang yung tanggalin nyo. Yan. Halimbawa yung mataas na yan. Kalahati lang ang tanggalin nyo dyan. Kalahati lang yung putpurin nyo para hindi naman masyadong matakaw yung chenso. Kasi pagka sobrang laki ng kain ng blade, hirap naman yung makina. Kaya konti lang ang tanggalin nyo, kalahati lang. So, tuloy tayo. So yan o, bababa na sila. Kalahati lang tinanggal ko para hindi masyado malaki yung kain. Kawawa yung makina pag malaki yung kain ng chenso. Yan, kalahati lang. So tuloy ulit natin, tapusin na natin. So yan, okay na, tinanggal na natin yung kalahati doon sa guide. Yan. Katamtaman na yan. Na kain ng chenso. Ganun lang naman ang remedyo. Kesa bibili kayo ng bagong blade. Yun, ganun ang gawin nyo. So, masusubukan muna natin kung okay na siya. Walang tayo ng gasolina at saka tuti. Sige man. Sige makin master.